Wala lang. May kinukumpirma lang. Wala ako sa... Hello. Guksingwan, ako ito. Bilisan mo ngayon at pumunta ka sa ospital ng lungsod. Naaksidente kami ni Weiwei sa sasakyan. Naaksidente kayo, bakit ako ang hinahanap nyo? Kahit ang kotse ay ayoko na. Gusto mo bang ako pa ang kumuha ng mga bangkay nyo? Pasensya na, hindi ako interesado. Pero nakarehistro sa iyo ang kotse. Pumunta ka na rito ngayon din. Nasa ospital ang mga pulis trapiko. Kapag tumanggi kang makipagtulungan sa investigasyon, ikaw ang bahala sa kahihinatnan. Hello, may nangyari dito sa akin. Nakailangang asikasuhin. Tulungan mo akong i-rebook ang flight ko. Gawin mong mamayang gabi. Sige po. Kailangan nyo ba ng tulong? Maliit na bagay lang ito. Yung mga ipinahanda ko sa inyo noon. Kumusta na ang ayos? Ayon sa gusto nyo, naihanda na para kay Boss Gyu, ang personal na opisina, at espesyal na project team. Ang mga tao sa project team ay kulang pa. Ang mga taga-departamento ng Project T Ampersand at departamento ng marketing. Ilipat mo silang lahat doon. Boss Lu, ang setup na ito ay katumbas na ng pagtanggap sa isang professional partner. Maglilipat pa ba tayo? Hindi lang basta partner si Guksingwan. Siya ay tao ko, ni Lu Jingyan. Sisiguraduhin kong iaangat ko siya hanggang langit. Buhay pa naman kayo. Ang tungkol sa rehistro ng sasakyan. Singwan, makinig ka sa akin. May nangyaring malubhang aksidente sa West Ring Road. Isang itim na kotse ang nakabangga at tumakas. Sa ngayon ang biktima ay kasalukuyan pang isinasalba. Kinukuha na ng mga pulis ang kiki. Para matukoy ang nakabangga, naniniwala kami na ang driver ay susuko sa lalong madaling panahon. Hindi lang kayo nakabangga ng tao. Tumakas pa kayo. Hindi po. Wala kaming binangga. Siya ang biglang sumulpot. Wala na kaming oras para magpreno. Ang nakabangga ay nakabangga. Kung ano ang tama at mali, pulis na ang magdedesisyon. Kung totoo man ang sinasabi mo, nakasalanan ng kabilang panig. Bakit ka tumakas? Sinong may sabing tumakas ako? Si Weiwei ang nagmamaneho noon. Takot na takot siya. Namumutla ang mukha niya. Hindi niya mahawakan ang manibela. Nag-alala ako baka mapahamak siya. Kaya dinala ko muna siya sa ospital. Sakto naman. Kailangan ko rin ng oras para kumalma at pag-isipan kung paano ito lulutasin. Problema mo na kung paano mo lulutasin. Para maiwasan ang hindi kailangang abala. Kailangan kong sabihin ang totoo sa pulis trapiko na hindi ako ang nakabangga. Singwan, sabihin mo sa kanila na ikaw ang nagmamaneho ngayong gabi. Gusto mong ako ang umako sa kasalanan ng kabit mo. Gusto mong ako ang umako sa kasalanan ng kabit mo. Anong umako ng kasalanan? Huwag kang magsalita ng ganyan. Basta, humihingi lang ako ng maliit na pabor. Pasensya na, hindi ko magagawa ang pabor na iyan. Ikaw ang fiancé ko. Kung ang ganitong kaliit na bagay ay hindi mo matutulungan, paano pa kita pakakasalan? E di kanselahin ang kasal. Singwan, huwag kang magsalita ng tapos. Alam kong, pangarap mong mapakasalan ako. Hello, Binibining Gyu, tama ba? Ang sasakyan sa ilalim ng pangalan nyo ay naaksidente kaninang umaga. Sa West Ring Road, may hinala ng hit and run. Kinukumpirma namin sa inyo. Kayo po ba ang nagmamaneho noon? Opo. Siya nga po. Ako ang fiance niya. Nakatao po ako noon sa passenger seat. Pasensya na. Ginoong pulis. Naabala namin kayo. Kukumbinsihin ko siyang sumuko sa lalong madaling panahon. Shen Ziyuan, talagang binuksan mo ang mga mata ko. Alam ko, nitong mga nakaraang araw, ay marami tayong hindi pagkakaintindihan. Ganito na lang. Kapag natulungan mo si Weiwei, sa maliit na pabor na ito, pagkatapos nito, pakakasalan kita agad. Ano sa tingin mo? Shen Ziyuan, hindi ko talaga alam kung paano mo nagagawang maging ganito. Kawalang hiya. Hindi ko papayagan ang ganyang klaseng kahilingan. Itigil mo na ang kahibangan mo. Guksingwan. Si Guksingwan ay nagpapahinga sa loob ng hotel. Kinuha ko ang sa hotel na surveillance record. Si Xingwan ay may sapat na alibi na magpapatunay sa kanyang kawalang sala.
Tungkol naman sa dashcam, humanap ako ng eye expert para magsagawa ng profesional na pagsusuri. Ang video ay synthetic at fake, kaya mahirap makita ng mata kung totoo o hindi. Ano? Ang video ay peke. Siya ay napagbintangan lang. Kung ganoon, sino talaga ang nagmaneho at bumangga sa anak ko? Shenzi, lakas ng loob ni Shenzi Yuan. Naapihin ka ng ganito, pati ang pagpapahamak sa iba para sumalo ng kasalanan. Na ganitong bagay ay nagagawa niya, pero malapit nang lumabas ang katotohanan. Ang isa sa kanila ay nag-hit and run, at ang isa ay gumawa ng peking ebidensya. Sapat na yan para makulong sila ng 2 taon. Ang resulta ng bidding sa Bicheng Project. Kailan lalabas? Bukas na mismo. Kung ganoon, hindi kailangang magmadali. Palampasin muna natin sila ngayon. Kapag lumabas na ang resulta ng bidding bukas, saka natin sila ipakulong. Hindi pa huli ang lahat. Bakit? Si Shen Ziyuan ay sobrang mapagmataas at sobrang bilib sa sarili. Sigurado siyang ang Shen Corporation ang makakakuha ng bid. Kaya ang lahat ng liquid funds ng kumpanya ay inilagay niya sa proyekto. Kaya kapag hindi nanalo sa bidding, ang pondo ng Shen Corporation ay agad na mapuputol. Sa oras na iyon, ang kumpanyang itinatag niya ay babagsak sa isang gabi at made ideklarang bankrupt. Naintindihan ko na. Iparana sa kanya ang lasa ng mawalan ng kapangyarihan at pera bago siya ipakulong. Gusto mo munang wasakin ang isip niya bago ikulong ang katawan niya. May mga tao na kung aasa lang sa parusa ng pagkakulong ay hindi sapat. Ang iparamdam sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Ang tunay na katapusan. Si Boss Gu talaga, ang tunay na matapang na babae. Sa aspeto ng pagdurog sa kalaban, mas malupit ka kaysa sa akin. Kung hindi magiging malupit, paano ko mabibigyan ng hustisya? Ang pinsalang tinamo ko, ang tunay na paghihiganti nyo dahil may pera kayo, ay mabibili nyo ang hustisya. Akala nyo kapag nagbayad na, ay matatapos na ang lahat ng ito. Lumayas kayo sa harap ko. Huwag nyo na akong insultuhin. Lumayas ka. Boss Shen, tumanggi sila. Ayaw talaga nilang tanggapin. Kung ganoon, dagdagan mo pa ang pera. Kayang pagulungin ng pera ang lahat. Kung kulang ang 10 milyon, gawing 20 milyon. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo? Opo. Pupunta na ako. Alam mo ba dahil lang sa pagsasalita mo, ay mapipigilan mo silang tanggapin ang pera ko. Napakatanga. Binabati kita. Boss Shen, kung nadala ka kanina, hindi ka aabot sa bukas para sa bidding banquet ng Bicheng. Ang marangyang handaan na iyon ay matagal mo nang inaabangan. Guxing Wan, akala mo hindi ko alam. Ang iniisip mo, gustong-gusto mong hindi ako makadalo para maisama mo ang kalaguyo mo at agawin ang bid sa Shen Corporation. Masyado kang ambisyosa, pero sayang nagkamali ka ng tansa. Nagkamali ako ng tansa. Hindi ko talaga inasahan. Ang kapangyarihan ng pera ay ganito kamahiwaga. Ang tapang ni Boss Shen ay talagang nakakahiya para sa akin. Sa banquet bukas, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang hari ng Bicheng. Ang pag-alis sa akin at sa Shen Corporation ay ang magiging pinakamaling desisyon mo sa buong buhay mo. Dadalo ako para saksihan ang karangalan ni Boss Shen. Tara na. Ang tao kapag nakaligtas sa beses nang sinubukang kunin siya, pero hindi nakuha ang magaling na taong ito. Nakuha ng kumpanya ang proyekto dahil lang sa akin at sa pagsisikap ni Secretary Lin. Anong kinalaman ni Guxing Wan? Isa pa, puro forma lang siya. At binabali wala ang disiplina ng kumpanya. Kaya tinanggal ko na siya. Ang ibig mong sabihin, tinanggal niyo si Guxing Wan. Ang ibig mong sabihin, tinanggal niyo si Guxing Wan. May problema ba? Wala. Sa tagumpay ng proyektong ito, ang taong pinakapasalamatan ko ay ang nasa tabi kong si Secretary Lin. Opo. Tama ang sinabi ni Boss Shen. Mukhang si Secretary Lin ay isang maingat at maalagalado. Boss Shen, mamaya, sasamahan kitang magdiwang. Kahit anong gusto mong gawin, ay isa na rin siya sa mahalagang haligi ng kumpanya. Masipag siya. Kumpara sa iba na umaasa lang sa tagal sa serbisyo at puro salita,
Mas magaling siya. Yuan. Anong nangyayari sa iyo ngayon? Wala nang kwenta ang mga sinasabi mo. Wala ka ng respeto. Alam kong laging sumusunod sa iyo si Xingwan. At iniintindi ka. Pero sumusobra ka na. Humingi ka ng tawad. Ipagbuhos mo ng tubig na may malaking proyekto rin ako dito. Gusto kitang kunin. Gusto mo bang humanap ng oras para pag-usapan ang detalyadong kooperasyon? Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Gusto mo bang ikonsidera na pumunta sa kumpanya namin? Basta tumango ka. Doboy ang sweldo. At pag-usapan natin ang shares. Bakit pinag-aagawan? Si Gok Xingwan. Isang tinanggal na basura, bakit ganoon? Kayo bang mga tao? Shen ako po. Ang bagong produkto na ginagawa ng kumpanya. Ang mga materyales ay sira lahat. Bumalik na kayo at tingnan ito. Anong sinabi mo?